Siyang mag-compromise sa mundo, especially kapag nanganganib na yung kanilang trabaho. Di ba? Halimbawa, sabihin ng boss mo na ganito, aalukin ka ng malaking sahod, but hindi pwede mag-day off ng linggo. Dahil nangangailangan ka talaga. Di ba, iba sa inyo sabi, ako pinagbigyan ko muna, tapos pinag-pray ko para paano pala kung hindi? So you are compromising, kino-compromise mo yung sinasabi ng Diyos na sumunod ka, you have to obey, alam mo na yun eh. So dahil desperado ka, tatanggapin mo, lalo na pag ang alok ay malaki, tama hindi? So, sasabihin mo na, sige, iwan ko muna ministry ko, unahin ko muna trabaho, lalo kapag may pamilya ka, nakalimutan mo na ang giver of your life, the giver of everything, the supplier of everything, ay ang Diyos. Pero dahil sa nanganganib, at nag-worry ka, so nagko-compromise ka, ano ibig sabihin nun? Bumabalik ka lang sa dating mong buhay. Dapat bago ka na eh. Pero ngayon, ganyan ka pa rin. Di ba? Babalik-balik ka sa dating mong buhay. So, ibig sabihin po, pag kinukorek ka ng Holy Spirit, you have to obey. Amen? Pananampalataya yun eh. Kasi ang pananampalataya na walang action ay patay. Buhay ka ba nung sinunod mo yung alok sa'yo na nag-compromise ka? Patay ka sa presensya ng Diyos. Pag bulay-bulayin mo yon. Amen? So don't compromise sa mundong ito. Dahil kapag nalugmok ka na dyan, mahihirapan ka na kumawala. Tama hindi? Tingnan mo mga kapatiran natin ng iba na nagtrabaho. Dahil sa malaki ang alok, tapos nakasanayan na lang nila yung hindi nag-church. Diba? Nakasanayan na nila yun. But hindi nila alam, they keep on sinning. Kasi command yun ng Diyos eh. Hindi ka sumusunod. So hindi ka talaga totoong followers. Hindi ka totoong born again na Kristiyano. Amen? Para kang si Eva at saka si Adan. Diba? Sabi ng Diablo eh. Hindi ka naman mamamatay kaagad. Namatay ba sila? Nabuhay sila eh. But ang relationship mo sa Lord, yun yung namatay. Amen? Spiritually, nawalay ka na eh. Wala ka na sa presensya ng Diyos. But the Holy Spirit, kapag ikaw ay born again, pinupursyo ka niya. Inahabol ka. Amen? Siya pa yung nagpupursyo sa iyo. Let's open our Bible in Romans 5:8. But may warning kasi ang Diyos eh, na siyang, datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, ina-acknowledge mo ba yun? No? Ilang beses mo ba patayin si Kristo? Tuwing magkakasala at magkakamali at nag-compromise ka. Parang ganun, no? So, ang Holy Spirit po na nananahan sa iyo, ano sabi ng Bible? Do not grieve the Holy Spirit. Huwag mo palungkutin ang banal na Espiritu sa buhay mo. While we are still sinner, Christ died for us. This is the ultimate proof that God is willing to pursue us no matter the cost. Nakita mo yon? Hindi ka talaga bibitawan. Minsan sabihin mo lang, wala nang Espiritu ng Diyos sa akin eh. Hindi, nandyan siya. Pinapalungkot mo lang, binabaliwala mo lang. Let's open our Bible in Ezekiel 34:11. Sa araw na yaoy, hindi ka mapapahiya ng dahil sa lahat ng iyong gawa, na iyong isinalangsang laban sa akin, sapagkat kung magkagayoy aking aalisin sa gitna mo ang iyong mga papalalong nagsasaya, at hindi ka na magpapalalo pa sa aking banal na
bundok. So, sino mag-aayos, oh? Yung Espiritu pa rin ng Diyos. Amen. Kinukorek ka niya, hinahabol ka pa niya. Amen. Pero ikaw, minsan pasaway ka. Kaya ang buhay mo, bakit ba hindi ako malungkot? Bakit bang panalangin ko, hindi ko malang natatanggap? Di ba nagtatanong tayo? Sining, sabi kay Sister Pilar, puro kayo Diyos, bakit hindi niya pinapakinggan ang kahilingan yung panalangin niya? Nakita mo yon? Sometimes ganun tayo. Pag ang Espiritu ng Diyos ay hindi ka na nakikinig. Amen? Ang Espiritu ng Diyos, mayroon siya kapangyarihan na i-sustain ka eh. But you neglect it. Tama, kasi may freedom tayo eh. Diba? Binigyan tayo ng freedom ng Diyos to choose what is right or what is wrong. So, acknowledge mo lagi sa harapan ng Diyos na siya'y namatay para sa iyong kasalanan. Bakit pabalik-balik ka pa sa kasalanan? Sabi ng Diyos, completely, dapat, sinabi ko sa inyo kanina, ang church na kanyang babalikan ay ano? Malinis, walang dungis, wrinkle-free, ni walang kulubot, nakadamit ng puti. Ang puti kasi is a sign of purity. Amen? So Christ died for us. This is the ultimate proof that God is willing to pursue us no matter the cost. So Ezekiel 34:11, for this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep. Nakita mo? Hahanapin niya yung tunay na tupa. Dahil hindi ka kambing mimi. Tupa ka. Kita mo, hinanap ka talaga ng Diyos kahit matagal ka na wala. Tama hindi? Amen? So sometimes huwag kayong magtataka na may bibisita sa iyo. Kasi bakit? Ang Holy Spirit, kapag ikaw ay nasa kasalanan, bingi ka. So sinong gagamitin ng Diyos? Yung tao na puspos ng Espiritu Santo ng Diyos, yun yung mag-a-advise sa'yo. Pupuntahan ka sa bahay. Kasi kung ang Espiritu ng Diyos magsasalita sa iyo, baka sabihin mo, naku, ang diablo yata ang nag-aano sa akin. Kanino tinig yun? Matatakot ka dahil hindi mo na alam yung boses ng Espiritu Santo. Tama hindi? Diba? Magdududa ka eh. So anong gagawin ng Diyos? Gagawa siya ng paraan. Kukuha siya ng tao na puspos ng Espiritu Santo ng Diyos na mayroon pananampalataya at mayroon abilidad para na ikaw ay siran uli para ibangon. So, anong dapat mo gawin? Diba? Minsan naiyak ka na lang, tatalima ka. Ibig sabihin, kumikilos ang buhay na Espiritu ng Diyos through that person. Amen? So, ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan na nakatira sa atin. I myself will search for my sheep and look after them. The Bible tells us God pursue us. We know we don't deserve it. Nakita mo? We know sometimes we commit mistake as making us too far. But God's not giving up on you. The Holy Spirit is more loving when we're sinful. Kapag ikaw po, tingnan mo tayo, pag makasalanan tayo, takot na takot tayo dumikit sa kapwa natin. Why? Kapwa mo Kristiyano kasi parang hinuhusgahan ka, hinuhubaran ka, yun ang ano mo eh. Diba? Napapasok ka. Tapos pag pumunta ka sa church, pakiwari mo, ikaw yung sinasabi ng speaker. Tama hindi? But that's the works of the Holy Spirit. Kasi kinukurik ka niya eh, nangungusap siya sa'yo. So, ibig sabihin po, ang Holy Spirit, nung tayo po'y sinful, His love is too strong for you. He is more patient than we are. Stubborn. Tama? Stubborn, but He is patient. He will pursue you in His love, not leave you. He abides to get it right. Nakita mo yon? He's not allowing the mistake. He's correcting it. Nakita mo? So, huwag kayong
sumama ang loob kapag kinukurit kayo. Huwag sumama ang loob kapag po may na-speaker na ano. Huwag nyo yung personalin. Kasi ang speaker, pag tumayo dito, matik yan eh, general. General yan yung kapag nangangaral. So, hindi lang ikaw. So, kung ikaw ang tinatamaan, ibig sabihin ang Holy Spirit mo'y buhay. Bakit? Kinukonvoy ka niya eh. Magpasa